Because the work was finished, you were buried in the ground, but a grave could not contain you, for you wear the victor's crown. You overcome darkness. If nakaka-depression this morning, we declare Jesus is overcoming for you. If nakaka-sakitin siya in the name of Jesus, for by faith I am healed. He ignite brokenness of family, brokenness sa imuha. In the name of Jesus, I am new, I am restored. We are united because of what Christ has done for us. Come on, church.
listen to His word to be given by His servant, Auntie Josephine. Thank you kay Sister Melay. Salamat sa Ginoo nga nakaplagan kita sa Ginoo, nitagnaas ka buntagon. Amen. Payong pagtanas. Praise the Lord. God is really good sa atong mga kinabuhi. Amen. Praise the Lord. God is good. All the time. God is good. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay last week. Katong yung Lanao del Sur mga igsuon. Ban akong husband, akong anak, akong mga apo. Ban akong mga igsuon, nag-attend o General Assembly sa among kuo dito Kapita. So, mayon kag Lanao del Sur, mayon kag Puyaw kay na. Pero thanks God kay maayo ra gyud ang dalan. Dili pareha sa unang panahon nga daghan kayo mga utang mga tao sa kadalanan. So, dalayan ng Diyos, nakaabot isang balay, nakatulog is 12 o'clock, midnight. Then, nakasimba pa ni kay Kungol. Dito may marin ba? Kay ang mga kaisunan, musimba din dito. Pero, nagkuhan yung isang panahon. No, kinala, makaulit yung diri sa Cagayan de Oro. Hindi nyo maayon yun sa among kinabuhi. So, nintak na as kabuntagon. Last week, iikot, gingan ko po siya nga ako daw mag-message. Ito nga naman Muslim. Ito ko nga, sige na lang. Nag-andang ko mensahe. Prepare na ko about karon kay ang tibuok Kristohanong Katiliban. Nag-celebrate sa kanang Palm Sunday. Nagkuhan ko, nag-prepare ko, pero last moment, na-change ang akong message doon. Nag-ampo, ko sa Ginoo, Lord, kung saan ang ibot niyo sa kuha? Kay pila ko ng 1 week, may kanang scarlet or bright kita kay sa matangan, no? I-change, so, na-change yun. So, this morning, pamalandungan nato. Nagyo'y gusto din nung ipabuhat sa itong kinabuhi. So, amen? So, ikabuntagon sa atong pamalandong sa punong sa Ginoo, sa dili pa mangampo sa ta, Lord, we give you praise for you are good in our lives. Samanta kami mag-meditate sa imong pulong, mga paminaw, mga padali ka sa pag-isulti ka na mo, pinagi sa imong pulong o Diyos. I acknowledge, Lord, without you, I am nothing. Use me this morning, Lord, to bring your words to your people, with the whole portion of your anointing be upon me. Lord, anoint everyone of us, O God. Salamat, Lord, sa inyong kaayaw, bumaya, ibalik ka nila. Jesus' name, amen. So, atong scripture reading kanina, it's about kanang Luke 17:32-33. Muna atong main verse na atong pamalandungan. Ako di ko, Bisaya lang yun na ako. Verse 32-33. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lord. Ang nanimuha pagluwas sa ilang kinabuhi, mawad ang Ginoon. Niini apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas din. So, ang team nga akong pagadalo ni kabuntagon, dun, look back. So, sa atong pagbasa, hinumdumi ang asawa ni Lord. Makailan na ba mo sa asawa ni Lord? Isa yung ngalan. Nag-research ko ba? Isa rin akong nadumduman. According sa Mascar, sa Bible, unnamed yung ngalan. Pero na siya yung ngalan na siya si Eder. So, here, unnamed sa Bible, unnamed woman. O, sandi man sa alam sa mga kababayan. So, atong hisgutan. No, hisgutan. Namalandong ko ba, nagbasa ko sa Genesis. Akong ibasa ang chapter 18. Si Abraham, nakikistorya siya sa Ginoo. Kaya nakaduwag ba, ingon na lang ang nga, iyang laglagon, ang
Sodom. Dito sa Sodom, dito man nagpuyo si yung pagkumangkon na sinod. Lingon siya sa Ginoo. Lord, mo adunay 50 ka mga matarong, imo bang laglagon? Imo na Ginoo, dili gid na laglagon. Hangtod niabot na lang siya 35. Dili gihapon. Niabot og 20, dili gihapon. Niabot og 10, dili gihapon niya laglagon ang maong dapit. So, sa chapter 19, atong makita diha ang hinubay sa paghitabo, sa paglaglag sa Sodom. Duhani ka sa siyudad, Brother Tony, kay nga naman, kay nadunggan sa Ginoo ang mga yangumo sa mga katawan na grabe naging pagkadautan ang mga katawan niya nagkapita. Samtang ang hinubay na kaingon, nga samtang isa ka, hapon niya na nagdingkod si Lot. Ya siyang balay, nakita niya ang mga katao, nagbaklay. Kaya wag may sakyanan kaniya ato, hugaw kayo, ipanggutom, or hugaw kayo mga lagbo. Habis ako sa umanay. Sa dili namin, iya yung ipugos, antod niya, niato silang balay, o niya ipakaon, ipatulog sa tumang kabi. Ipalibutan ang mga balay. Balik pa parang istorya? Ipalibutan o mga daghang mga lalaki. Batan-on o tigulang. Kaya naman, gusto nilang kuhaon ng duha ka bisita Lot. Kaya gusto sila nga nakikinawas mga bayot. Kaya itong mga tawana, ang mamuno niya itong gapita, wala ang Ginoo. Katuli ay mga duha ka tao. Mga anghel na itong isugo sa Diyos. Giingnan siya. Gisuko ko sa Ginoo. Nga kaning gapita, laglago ni. Busa, hawa mo ni gapita. Kung unsa may sulod sa iyong paninay, uba na. Giadto na silog dito sa iyang mga sanindo nga. Giingon sa Ginoo, laglago ni. Wala na minaw. Was jog-jog ng kuno. Hangtod tanan, wala yun. Hangtod niabot ang kadawon. Muna ang hinupay suod. Sinod, naglanay-lanay pa yun. Naglanay-lanay, gibunlot siya sa anghel. O ingon siya na, dagan. O dili sa kaan, dili sa atong hinupay, dili sa Genesis 19:15-17. Diha mga isuod, ato makita nga, gikuman sa ginudagan. Ayaw glingi. Ayaw glingi. Isuod, nadagdagan kamo, aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi o ayaw paghunong sa walay, sa walo, dagan nga tos kabunturan. Isuod. Usakay, kani si Lot, gubundot siya sa Ginoo. Kaya nasayod man si Lot. No, ang Ginoo nga, ikuwalag yun niya. Sa lihangan, gibundot ng laran sila, ang yung giupan niyang asawa o iyang anak. Mura yun to. Pagdagan nila, lingon pa yun si Lot, ikapon na siguro ito si Lot, kay idara na siguro ito, Brother Tony. Dagan yun, wala ilingi. Lingon siya sa anghel. Pwede ba? Dili na lang kumato dito sa bukid. Layo na kayo to. Pwede ba din lang to kanang doon? Isubot. Abot nila, abot na, isulot sila dito sa Osaka. Gamay na lungsod, nagingyan nagsulod. Pagsulod nila, nakasulod na yun sila. Pero, ang asawa nila, nilingi. What happened? Mo ka na ang atong pagkaistoryahan ng dadon ni Taknaas kabuntagon. No? Iwanin yan. So here, the warning. So warning sata. The warning. Lot and his family are warned by the angels to flee Sodom and Gomorrah before destruction. Lot's wife story is a warning against attachment to the old
old life and the importance of unwavering obedience to God. So, usa ka warning pasidaan. Ipasidaan niya nga hawa na mo diri. Moon dapitan. Kay pauna na ni sa Ginoo. Anang i-distract na ni sa Ginoo. Padalaan og anang silot ning dapitan. Igsoon. Usahay sa atong kinabuhi, nanay warning sa atong kinabuhi. Apan, dili usahay paminaw. Muna usahay mga mumuta. Right? So, mauni ang asawa ni Lot. Mga asawa, maminaw ta sa warning gikan sa Ginoo. Usahay dili ta maminaw. Tinuod ba yung ka na? Sa magmarites na, tinuod ka na. Muna ka. So, last wife story is a warning against attachment to the old life and the importance of unwavering obedience to God. So, pasigaan, batok sa pagsunod sa daan nga kinabuhi sa mga kahalin o sa kalhi kay kinahanglanon sa dili kinabuhi nga hinungdanon o dili matarog sa pagsunod sa Diyos. So, here, ang asawa ni Lot, nakasunod na sila dito sa Dapit, sa Sol. Pwede na daiti? Mahangyo ka sa Ginoo, no? No? Pwede na daiti, Sol, mahangyo ka sa Ginoo. Sama kang Lot, nga paatos lang sa bukid. Dili sila padtaon sa walong kay ang Gomora o valley, ang Gomora na locate man dito kapita ang Gomora o Sodom. So umatos na ma-destroy lang yapon sila. Sumuadto sila sa bukid. Aron mas safe sila. Safety sila niya atong kapita. So, hangyo. Ato makita si Lot naglangalangan. Bundod siya sa Ginoo. Aron yun di siya madawat o aron siya mamatay. Then, ihangyo siya sa Ginoo. Gitukod sa Ginoo. Pagsulot nga dito, ang destruction, gisunog sa konsum, asupre, kalayo, nga itong kapita. Ang namuyo dito sa David doon sa Sodom at Gomora nga ganda ng sword, wala na unsa. Atong makita igsoon nga ang mga katawhan sa Ginoo no kanang ilikayin sa Ginoo mga kanang mahitong pawas kadaot. Maka-experience siguro ta kanang mga pagsulay nga kanang dili kita pa diretso ba? No, mapagsulay nga ginagmay. No? Pero kanang i-dress kita patay dili kay brother Tony kasi si Lot gani yan niya siya sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo dito kas bukid. Pero dito siya sa sword. Ang mga katawan dito sa lungsod, gamay lungsod, nangaluwas. Praise the Lord. So, naagay preservation ang mga katawan sa Ginoo igsoon. Amen? I-preserve kita sa Ginoo sa mga kadaot na maabot sa kinabuhi. Kung kita matarong, kay diri sa ingon pa sa Biblia nga si Lot, matarong na tao. Matarong na tao. So, matarong man siya, i-preserve ay ang kinabuhi. Wala siya ipatay. Apan, ang iyang asawa, nakasunod ng unta, nakabato ng unta, spiritual nga itong pag-kinabuhi, nakabato ng unta siya kaluwasan, tuhan na siya sa safe nga lugar, apan mibalik siya. Pagtanaw, manong mibalik siya, milili maging ang kumat, ayaw nagigini, don't cry back. Kita Kristohanon, dinilili po ta. Always, nga naman naglingita. Nawili sa mga butang na ang kalibutan. So, here, tungod kay nilingi man, ingon pa diri, God's wife is obedience. Ang command is, ang command
dagan kamo. Ako sa'yo, dagan kamo, aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi, o ayaw pagunong sa walong. Dagan ngadto sa kabunturan, aron dili kamo mga matay. Dakuman, maurang suto. Mauto ang sugo. Dilingin siya. Ang sa'yo nahita po. Paglingi. Ang sa'yo nahita po, brother, Pastor Jane. Despite that clear instruction, Lot's wife disobeyed and looked back at the cities which were being destroyed by fire from heaven. Kita mga igsoon, usahay ang atong action. We are disobedience. Disobedience bata sa pulong sa Ginoo. Do sometimes disobedience ta dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Mao nga mahitong pawa ang mga katawhan. Then kaya disobey man siya sa kuman sa Ginoo. Clear instruction nga gihatag sa Ginoo kaniya. Adunay nahitabo kaniya. Kay ni-disobey siya sa Ginoo. Sunod kay nag-disobey siya sa Ginoo. Adunay punishment niabot siya ang kinabuhi. Unsa nga punishment? Niabot siya ang kinabuhi. Ang asawa ni Lot, as a consequences of her disobedience, she was transformed into a pillar of salt. Paglili lang, Pastor Nilo, paglili lang niya, nahimo siyang haligid kasi. Unsa ka na? Grabe kayo itong panahon na, no? Diretso ang silot. Diretso ka ay, diretso gayon. Nahimo kayo siya. So ang plano sa Ginoo nga siya lumason. Lalo na kung dapitan. Pero wala siya naninang disobey the Lord. Ang action niya, ang consequences, nahimo siyang haligid asin. Isood. Karong panahon lang, siguro sa itong pag-disobey sa Ginoo, di man ta mahimo haligid asin. Dili. We praise the Lord. Kaysa una, mayon sa Diyos, silutan, diretso ang sigida ang tao. Nga, patsyon, patay yun. Pero, we are in this day. God is love. In spite sa atong pagka-disobedience, no? In spite sa atong pagka-makasasala, in spite sa atong pagka-dili kaangayan sa Ginoo, God is faithful to forgive our sins. Mga karong panahon na nag-celebrate ang tibuok Kristohanong katilingban. The triumphant entry of Jesus to Jerusalem. Nga naman, nisunod siya as King of Kings and Lord of Lords. Amen? Ginoo ba siya sa inyong kinabuhi? Diyos ba siya sa inyong kinabuhi? Igsuon. Jesus, kanang tungod sa atong pagka-disobedience, no? Sa panahon sa manhid, disobey ang tao. Moto na wala. Nagdako kay nanggap. Praise the Lord, kay katumanggap pinaagi ni Jesus. Amen. Nahimo siya ultimate sacrifice alang kanato to once and for all. Amen. Nakatong punishment nga kaniadto sa Old Testament time. Nga insigita mahimo dayon og haliging asin sama kay asawa ni Lot. Dili na karon. Kumuduol kas Ginoo, God is faithful to forgive our sins. Amen. Mao na ang Ginoo nga atong gialagaran karon igsoon. Makinumanon sa iyang gisaad. Amen. So if we are disobedient to God, sa iyang mga sugo, we have to come to the Lord. Kaya sa atong pag-disobedience sa Ginoo, ang Ginoo diligid mahimuon. Amen? Nga nang mahimong haligid asin, tungod kay
sila sa ilang kapanahunan. Kanang mga dako na sila ng mga tao. Diba si Abraham, pag umangkon siya, mawitang nagsipare sila kay dili na kanang crowded na kayang area pa lang sa ilaha. Kaya daghan ka silang mga ships, mga baka, unsa pa na din ha. So naglain siya iyang gipili kadto sa patag. Siguro, ang asawa ni Lot, na-enjoy niya ang kinabuhi kani adto. Dito pa siya sa Sodom. Nasayangan siya, nasunod sa Ginoo among dapit. Dako kay siya balay. Daghan siya bulawan. Daghan siya sa labi na siya mga ulipon. Atas na kay siya dito. So sa diya nag-iingan sa dagan. Bukas mo yan kasing-kasing. Di ba panagalan ka? Dagan kay na ay nagwalihan, nagwala. No? Okay lang na. Pero ganito. Ang ina yung kinabuhi. Pero mga isuon, mga siguro ito nga, attached tayo siya. Looking back, nilini siya. Kay, sa ato pa, she was attached to the past. Alam mo sa ato nato, mga Kristohanon, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, di ka maglingi-lingi. Yan ang muling kita, nawili ka sa mga butang sa kalibutan. Yes, mga butang sa kalibutan, panalangin na sa Ginoo. Iman atong naangkon. Pero unahon mo na mga butang sa kalibutan, ilas na sa nimo ang Ginoo. It's not good. Dili na mahimot ang Ginoo. Pero unahon mo ang Ginoo, i-acknowledge mo nga kanang mga panalangin na gihatag sa Ginoo kanimo. Ihatag ang imong i-enjoy. Himo ka na steward ang panalangin. The Lord will bless you more. Pero di ka na mga possession, mga earthly nga mga kaptangan o unsay mong naangkon sa kinabuhi. Dapaw sa Ginoo ang Diyos dili mahimo. Nilini siya because nawili pa siya sa mga butang. Gatong asa ilahan. Naapalinto yung mga may hal sa kinabuhi, yung mga nilikanan. Yung mga isun. Kung number one na akong na-learn po, nanong nilini siya? Unbelief. Siguro, tinuod ka ni? Ngayon siguro ka tinuod ka ni? Magpadala ba yung naginood ka ng kalayo? Asobre ikan sa langit? Tinuod ka ni? Tuan, unbelief. Igsuon, looking back. Okay, represent clinging to the past. Alam sa mga Kristohanon. Hindering the progress and failing to trust God's plan for the future. Represent looking day ka sa kuan. Nunay kang kuan na nagunit ka. No? Sa imong mga nasa past. Sa nangagin. Nawili ka. Kanunay imong gunitan. Igsuon. So, here, distracting kanang mga butang, mga material things, kanang mga possession, earthly possession sa imong kinabuhi, maka-distract na sa atong kinabuhi kung atong unahon kanang mga butangan. Amen? Distracting means focusing on past events, experience, or regrets, interferes with one's ability to concentrate on the present or future. Example, ako, kanang dili na buhian, akong gibati nga magsakit sa akong kasing-kasing. Example, mga kahiubos. Wow, kanay mga isun. Looking back. Imbes nga, going ta mo pas o padayon ta. Dili ta ka padayon, mo progress ang tata, mo tumo ang tata. Dili ta ka padayon kay nga naman. Naakapay ki hambin nga mga sakit sa atong kasing-kasing. Naman may ihambin din na. I-release na igsoon. Amen? Mga sakit, mga hakahiubos, nahihubos ka sa upanan, kay wala
kawit na ng mga pupanga. Buhian nato na, amen? Buhian nato na mga butanga, inson, kundi mupadayon tas unahan, alam mo tupo, tas pagpangalaga das na Ginoo. Amen? So, naanong nahimo siyang asin? Balik, kemitan, ano ba siya pangin? So, sa atong paglilingig suon, is another one. Okay. Sa atong paglilingig, mga Kristohanon, dito usahay makabalo nga na ibang naghulog ta. Mas sample. Example dito, sa imong pagpangalaga at paglilingig, tanaw-tanaw ka. Makita niyo mo, isuon nga. Saan na isuon? Makasturya nagaganda. Kung saan ka magsuon? Tanaw ka sa mga pastor. Mga pastor mo, tara sila, pero mga, di ba makapanalangin? Pastor Nilo? Asawa mo talag pastor, manong inana mo na. Lini-lini, igsuon. Muna nga ito, makita. Makita din mong kalamihon sa imong mga kaigsunan. Munang dili yung kakapadayon. Sa pagpangalagad sa Ginoo, madiskaray sinoon ka. Amen? Di ta maglilini, kung dili, padayon ka sa unan, atong tanawon straight, si Jesus na yun. Amen? Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross. Enjoy the cross. Casey, nawala. Oh, sa Hebrews 12. Okay, enjoy the cross, despising the shame, and set down the right hand of the throne of God. So looking like kita kay Jesus. Amen? Igsuon, looking like kita maglini-lini kay paglini na to. Manginanag kita mo kasi. Gracious yung kayo Ginoo, no? No? Makasalata! Pero, God is good. Si Jesus lagi ang supad sa tanan igsuon. Amen? So, sa kumigon sa atong pag-looking back, muna, hita po, atong mabalik, atong pagundan, sa atong mga huna-huna, ang ako nang gingon, ang mga disappointment sa atong kinabuhi. Atong huna-hunaon, ang atong mga kasakit. Pero praise the Lord, kay wala na dire. Amen? Amen. So, attachment to the past. Ang ikaduha, nanawin, looking back ang asawa ni Lot. Ingon Enriquez. Di pa. Okay. Ang sunod sa attachment to the past is divided loyalty. Kung saan man yung divided loyalty? Okay, having allegiance or commitment, split possession, desires, or other priorities. Having allegiance, kung saan may allegiance, commitment, split, no? Okay, possessions, desire, or other priorities. Presented as form of unfaithfulness at divided loyalty. Sabutan, unfaithfulness. Unfaithfulness, faithfulness toward God. So natin pag-igsaan sa Ginoo, natin commitment sa Ginoo, natin allegiance sa Ginoo, na mga lagat ka sa Ginoo. Pero usahay igsuon. Kanang ang atong pagpangalagad 50-50. Naas Ginoo, mailang Domingo, kay manita makitanta na gusto manong ta. Anita, makitanta
Bible studies, Sunday school. Pero deep in our hearts, Ginoo rin yung nakakita. Mali na sa simbahan, kanang usay magpakaroon ingnon ta. Mao na gitawag ng mga hypocrites Christian. Kasi mga hypocrites, patog simbahan, hatag offering, basag Bible, pero deep inside sa iyang kasing-kasing, gibati niya, layog na siya sa Ginoo. Nangalagay siya sa Ginoo, nangalagay siya sa kalibutan, paglakaw, nagpakaan. 50-50 na Kristohanon. Gusto sa Ginoo na 100% committed ka sa akong pang-alaga. Dili divided. Dili na usay lang itong commitment ako atong pag-igsaad na sa Ginoo fully. Sama sa usaka, basa pa sa mga social media. Mga balita, masakpan. Kaya nakailaing asawa niya, iyang asawa na pulay asawa na yung pamilya. Lisod. No? Gusto sa Ginoo. Na siya ra gyud atong alagaran ni Isuon. Loyal kita niya. Amen? Sa atong, praise the Lord, kadili sa atong simbahan. Loyal ta sa atong church. Amen? Loyal ta sa atong pastor, sa wala atong pastor. Tuwa sa iyang balay. Pero kita nagpadayon sa pagpangalaga sa Ginoo. Kanunay nangalaga o nag-apo sa atong pastor. Amen? We should be loyal. Labaw sa tanan. Loyal ta sa Ginoo. Kamu mga asawa, mga bana, committed kita sa atong Brother Tony, sa atong pamilya, sa atong asawa, sa atong bana. Wala na kita naitanawan, kundi siya na yun. 100% sama sa pagpangalaga sa Ginoo. Amen? So, here, God, gusto sa Ginoo yun, mga Isuon, yung ngalaga ka sa tinuray kanya. Amen? Ako bitaw na malandong bitaw ko sa Ginoo. Na ako nabasahan bitaw, ako ni pamalandungan na Ginoo rin kayo nakakita sa akong kasing-kasing. Usahay, anita simbahan, plastic-plastic ta. Experience siya ba mo? Maalitag simbahan kay Domingo na maroon pangit tao dito ang pastor. Juntay rabia ka. Bakit atong sa kinsay absent? Asa naman si Kuan? Asa naman si Kuan? Sulit tayo gusto na kawagon ta. Praise the Lord katong pastor. Gusto kayo magpanuwag na ako. Amen? Usay plastic tayo soon. Maalitag simbahan. Pero our purpose, dili pagsimba sa Ginoo. Nataylain na purpose. Tinawag atong pag-alis sa Ginoo, pag-alis sa simbahan. Una sa tanan, may ang Ginoo, simba ka sa Ginoo. Amen? Dili kay lain purpose aliw nimo. Sa unang kapanahonan, batatong pa ko. Mga batanon nga mga lalaki, kung manguyab, mato yung simbahan, sa Kristus kuhanan kayo na sa motibo. Pag-asawa na, wag na yung kapitan, basta asawa, nawala na. No? Hinaot na aswig, amin ka sa simbahan. Alay kitang, disimba sa Ginoo, hindi kayo magpa-plastic-plastic lang. Mubita na sa Romans 12. Romans 12. Case. Atong basahan na Isuon. Okay. So one anak, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may be prove what is the good and acceptable and perfect
atong ginabuhi. Amen? Di tamaan nilang kay napugos na. Ni Anita kay nahigog matas Ginoo. Amen? Amen. Ni Anita kay nahigog matas Ginoo. Bisan juta na taas sa mga mga kaigsunan. Mamakasyon ang una-una. No? Ni Anita aron sa pagsimba, dili kay mo Anita aron sa pagpakita kung kinsa ta, kung dili mo Anita aron ipakita kung kinsa siya sa atong kinabuhi. Amen? So here, dili ta mo conform sa mga butang sa kalibutan igsoon. Amen? Kristohanon, conform ba ka? Usahay, matakdan ta sa mga butang sa kalibutan. Matakdan ta dito kabalo. Hinaot. Pagkabalo na to, mga kita kasaylo. Namang balang espiritu, istorya ka na to. Amen? So, nanong nahimo siya kasi, letter C, the price of disobedience. Naadaay mga isuon, the price of disobedience. The price of disobedience for Lot's wife was her life. Ang iyang kaugalingon nga ginabuhi. Ang ingon sa Ginoo, sa mga anghel, dagan, naiplano ang Ginoo nga, luwason siya, dili siya ma-destroy. Disobey. So she was turned into a pillar of salt for looking back at the destroyed cities. So the story of Lot's wife served as a powerful illustration of the consequences of disobedience. So these consequences of disobedience and the importance of trusting God's guidance even it seems difficult or uncomfortable. Amen. So, my son, maay consequences. Kung sa'y consequence, ang iyang kaugalingon na kinabuhi. Nahingo siya. Matay siya. The end of her life. Nahingo siya na asin. Di lang asin, haliging asin. Muna ang consequence sa mga tao na nag-disobey sa Ginoo. Kristohanon, batanon, idaran, ilang tigulang idaran. Are we faithful to the Lord? Amen? So consequences, so kung mag-disobey dahil kasi Ginoo, ano may consequences mo abot sa imong kinabuhi? We must listen to the word of God. Amen? Maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Along dili ta may tumpaw, along dili ta may tumpawak sa kadaon. Mga anak, mga batanon. Consequences. Adunay bayad. No? Adunay silong sa nag-disobey sa Ginoo. Iyang kaugaling mga kinabuhi. Unta, naka siya'y good future. Sa iyang pag-disobey sa Ginoo. Namatay siya isun. So this morning, so we need to trust the Lord. Hinahanglan ta na instead na mag-disobey, we have to obey the Lord. Amen? So the story, aduna kay dako kayo na punto sa itong ginabuhi, a story ni Lord na masupakon, disobedience. No? Hindi siya attached sa kalibutan. Divided heart, divided loyalty. Naangko niya ang consequences sa iyang kinabuhi. So this morning, ato pa siya challenge mo igsoon. Challenge our own attachment. Unsa man ang atong own attachment sa kinabuhi? Clinging to worldly things that can hinder our spiritual growth. Pagpadayon bata sa pagtubod kanunay sa mga butang, worldly, mga kalibutan ng butang sa atong kinabuhi. Igsoon, kung padayon ta sa paggunit o hawid sa mga butang sa kalibutan, dili mahimot ang Ginoo o labaw sa tanan, dili
kita muuswag sa atong pagkakristohanon. This worldly distraction can include things like, okay, ako din na concerns na ako. Kaning worldly things, kaning worldly things include kristohanon, magbantay rin at social media. Kasi, matulog diri kadlaw na. Instead, nga magbasa, mag-apo, mamalandong sa pulong sa Ginoo, na bilar sa pagtanaw og TikTok. Sige mo tagtanaw og TikTok? Reels, nalaro? Usahay ang mga kristohanon. Matahatan. Wala ko ay son, na instead, hindi man daw ka ng social media. Dako ay katabang na pastorilo sa tumahal sa kinabuhi. Natuwa sa ngayon, mag-istorya ka, mag-research ka, daghan. Pero too much, mga padre, too much excessive use of social media, entertainment, can take a prayer, Bible reading, and seeking God's guidance. No, wala excessive, mawala ka sa pasig. So, ang yawa karong panahon na isun, gamito na niya alang pag-distract sa atong attention na sa Ginoo. May one time bitaw, kanang usahay, kanang kita na sa atong kwarto. Ako, usahay mabiktima ko na atitina. Wala ka siguro wala na biktima na ito, ali? Sayo sa buntag. Ako rin maingat, sayo sa buntag. Instead of ako ko, nakuha ko sa akong cellphone. Kaya kasanawan na ako. Gusto ko yung nakatawa na. Gusto ko nag-text na ko na. Gusto kayo misahin. Nag-text ka kung anak. Pag taon-taon, may nanawag. Imbis ang plano ni mo mag-ampo. Wala ka ka-ampo kay nagsige na mo chika-chika dito. Ano pa mo, paano no? Kung nakalimot ka. Ako muna-muna. Usahay kay makamata ko alas 5. Magbasa ko sa Bible. Mag-meditate ko sa ako kanang sa Word of God. Ako basahin sa daily bread or gayon mag-ampo. Bukit din na mag-ampo. Di pa ko mahuman. Naning manawag. So, inun ko. Mag-ampo ko. Sayos kadlawon. Kung di pa unta alas 3 or alas 4 kung walay disturbo. Usahay, trek na sayawa igsuon. Nasayo sa buntag, bisay mo. Yung basa ka sa pulong sa Ginoo. Agoy, ato naman kasi yung cellphone. Maulang pagkabuntag. At akihulay ka siyawa. Diba? Hindi ka mapakita siya. Buntag pa, wala pilit na katuto. Gisabot na ka, nakasukaso na ka. Kaya nga naman, wali mo unahan ang Ginoo. Atas ka sa iyong cellphone. Mauna, unahon, we use our cellphone wisely. Amen? Dili po sa simbahan. Namumina ang gwali. Sige, gwali ka ang mensahero o nagwali si pastor. Grabe ng singon sa akin din na. Pero ang mga uban na Kristohan, sige pong text. Sige pong tanaw sa reels. Tinood dili. Tinood. Muna ang text sa yawa. Nato may son. Kung maminaw ka kaspulong sa Ginoo, ipadabli na iyong cellphone. Ipadabli na. Kaya na unsawa ni mo pagkuha sa panalangin. Pagkuha ni mo sa Word of God. Kaya busy mo kakaayo. Amen? God is faithful, mga igsoon. Gusto ka yun na maatas ka ng mga butangan mo na nga. Wala kay panalangin sa Ginoo. Pakulitin mo.
wise pastor, ambot lang, mura man to kung sa to. Huwag kakabalo, kaya nga no, concentrate ka sa imong cellphone. So, may suon sa atong pagpangalakad sa Ginoo. Unahon din nato ang Ginoo. Amen? Excessive use of social media entertainment can take up valuable time and energy that cause spent in prayer, Bible reading, and seeking God's kingdom. Amen? So, kung gusto nyo ka, umalandong sa Ginoo sa iyo na ginato. Amen? Ako yung na-learn. Kaya kung ba na, alas 6, manawag na na. Every day, bataon, manawag na po. Pagka, mansikig panawag. Muna siya, muna sa sayo sa punta. Kumahin mo, kanang ngit pag yun. Di pa mo kanta ang Muslim. Kay mga pamalandong yung kasa, kaayos Ginoo, no? Makaampog kita sa ito, makahilang ka na sa Ginoo sa presensya sa Diyos. Pero kung adlaw na ka, di ka kaampo, muampo magaling, magyama-yama na lang pa, Lord, bless this day. Bantay ko sa kong pagkakauinin. Ala na! Pero kung muampo dyan ka, o pinumanay, makigstorya ka sa Ginoo, nga tinut-anay, tungkol ka sa Ginoo. Amen? Nga nang ko Ginoo sa mga pag-ampo. Siguro, questionable na itong kinabuhi. Kasi half-hearted ka ng ampo. Basta na lang ng ampo. Pero sa iyan, tinunanay mo pag-ampo. Tubagon kita sa Ginoo. Amen? So, atong Wednesday nag-ampo mo pagka Thursday, nag-text si Apo. God is good. Tubag sa mga pag-ampo. Inalan ang Ginoo. So, automatic kung kita faithful yun, nagtawag ka niya. Amen? Praise the Lord. So, our own attachment, karong kapanahunan, mao'y makapahigayag nato sa pagpangalakad sa Ginoo. Then, obedience. Our challenge this morning, obedience in difficult times. So, we have to obey the Lord even in difficult times. Napaka sa imong difficult times karon? So, in difficult time, you will obey the Lord. It's demonstrate faith, trust, love for Him, and it can lead to blessing and a closer relationship with God. Amen? So, obedience in difficult time. Atong panahon nagkalabayan, itong kapanahonan karon. Usahay Kristohanon, dito sa obey sa Word of God. We have to obey the Word of God. Amen? Obedience to the Word of God. Blessing. So kung obey ka na blessing, kung di ka mag-obey, kung para sa nang, wala kay blessing, kita kay, gusto na tayo blessing, yung kita mabukas. Gusto na tayo automatic, hindi na pwede. No? Parehas ka pahati. Gusto siya makakwarta. Anak away, kinaman trabahuan na niya. Hindi kayo, mahulog na nagigas langit, burito niyo. Obey the Lord. Amen. There is blessing in obedience to the Lord. Obedience is a way to show that we believe in God's power and wisdom, even when we don't fully understand His way. Adunay panahon, lisod na kayo tako ng mga testimony, mga balatian, lisod na kayo. But we need to obey the Lord. Unahon din ang Ginoo sa panagutang sa atong kinabuhi. Then, wisdom, and even we don't, okay, it also reflects our commitment to fully following His path, which is for our good and His glory. So, ang nag-iwan, in obedience, there is blessing. Na magbibata sa pulong sa Ginoo, though sometimes we are disobedient to the Word of God. Seek ye first the kingdom of God. Kita seek ye first the kingdom of God. Kay busy ko. Maghatong trabaho. Read the Word of God.
Ihapon ta ka rin the Word of God. Nasama sa usa ka kanta sa bata na, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Kapag mo anak sa unang panahon, read the Word of God. Kaya in reading the Word of God, may direction akong kinabuhi. May direction. Kung gusto ka, wala kay, kaunsa na akong kinabuhi, hindi na akong kasabot sa akong kinabuhi, hindi na ako sa, unsay nakitabon na ako. Read the Word of God. Ask God guidance, God's guidance sa akong mga kinabuhi. Amen? So, even si Abraham, usa niya ka pinalanggang anak. Ako na mamuhanin. Usa yung kabuok, only son. Ingon ang Ginoo niya, Abraham, ihalad na imong anak. Sa unang panahon, igsuon, kung ihalad mo, imo man ang taksyon. In spite sa kuman sa Ginoo, lisod kaayo, apan ni obey si Abraham. What will happen to Abraham sa iyang pag-obey? Ihalad niya si Isaac. Ipanalangin siya si Ginoo. Nahimo siya tawag of great nation ng Israel. Father of faith. O daghan na siyang panalangin. Kaya ang panalangin ni Abraham, no? Nato siyang anak na si Isaac. Ay ang kaliwatan sama sa mga bato sa mga kabaybayunan. Amen? So in obedience there is blessing. Amen? So igsuon, panahon karon nga sa atong pagmuni-muni, panahon na si Jesus Christ, even Jesus Christ, faithfully died on the cross. Sa Sunday school kaganina nga, kanang Diyos pagi siya, gamaran lagi siya, no? Pero iya pag yun, iangtos. Pwede naman ang tatong brother Tony, ngayon sa Ginoo. Pero siya, anang obedience din siya. Obedience. Bisan pa sa puntos naman tayo. Wala na akong Ginoo isuon. Amen? So, obedience in difficult times. Here, sunod, trusting God's plan. Ang plano sa Ginoo, ang sa'yo plano, kapalo mo ka sa'yo plano sa Ginoo sa imong kinabuhi? It involves pleasing our faith in His wisdom and guidance even when the circumstances are uncertain or difficult. It means acknowledge His sovereignty and believing that God has a plan for our life. Amen? Kung wala ka na sa plano sa Ginoo sa iyong kinabuhi, Jeremiah 29:11. Basahon na ito. Case. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Muna yung plano sa Ginoo sa imuha kung ang iyong kinabuhi. Nagkalapain ka ron. Ang sama ng plano sa Ginoo. Tagaan ka, maayon ka umamang. Musay mong buhaton. You obey the Lord. Amen? Follow the Lord. Mga langit sa patinuray sa Ginoo isuon. Ang plano sa Ginoo, dili ka magkalapain. Dili ka magkalisod-lisod, batay noon. Plano sa Ginoo, nga mauman kang eskwela. Pagka umanin mong eskwela, makabaton ka ngayong kinabuhi. Makabaton ka ngayong trabaho. Amen? Tagaan ka, huwag kay pagkaon. Tagaan ka pagkaon. Amen? Ang spiritual. Muna yung plano sa Ginoo sa imong kinabuhi isuon. Amen? So, tinaot yung pulong sa Ginoo isuon as we celebrate. Niling kapanahunan sa kasakit. Karon, ang tibok kasibahanan sa Kristohanan katinigban nag-celebrate o Palm Sunday. Humani anak, isakit na si Jesus. Ugma, o sa ato pang
magsiling Holy Week. Diba? Pagka Thursday, muna na wala akong nandan, pagka Friday, ka Saturday, Sunday, Resurrection Sunday, Easter Sunday. Natay buling paglakaw tigsoon. Amen? Ayun pa nila, si Jesus na sa kito na po sa adlaw sa Lunes. Nagkanagtuwa na nga adlaw, tagatuwid na lang. Naghandog si Jesus, hindi namatay. Si Jesus, dijungkag, nag-antos, nagatuwid ba? Dili, once and for all lang si Jesus, Isuon. Muna nga nakatay buhin pa, oo, diyan sa Ginoong, amen? Gusto kag buhin pa to, doon sa Ginoong itakot sa kabutahon. So, here, lala sa Ginoong kalimong itakna sa kabutahon. Natagaan kag mga kaubangon. Akong anak, yun ko sa iyan, ang atong anak katos layo, isa kay bingawon yung tagmayo. Makaingon ta, mas okay lang mo ta, kung naadis doon. Kaya makita kanya kahimtan. Yung isalit na ko ang tanan sa Ginoo. Yun ko sa iyan ha. Ang bukid kanunay guys, diya sa Ginoo guys. Kaya ang Ginoo tumagin sa mga pag-ampo. Akong i-joke siya na. 32 years old na siya. 32 years old. Ngayon ko dahil, ano sa ako man ka dahil? So nawala ka na sa kong unang-unang ba? Akong ginon sa iya ma. Na may plano ginawa sa imo ma. So na, sa ako ang mawala na dito, ay akong ginon siya. In this time, He makes all things beautiful. So, it's on. In His time, we make all things beautiful. Kung ihata sa Ginoo. Amen? Ang plano sa Ginoo, maayon ang plano sa Ginoo sa kung Ginoo, hindi na niya kasakitan. Kita lang ang kondisyon. Maguna-una, magpas kamotong sa Ginoo. Muna na, ang atong kinabuhi ng pamagkabulit siya. Wala ka nagkadimao. Kailan ko na muna kas kamuto sa Ginoo. Praise the Lord, hindi tawa si Banser. No? Wait for the right time. God's plan, plano sa Ginoo. May mahitabo kayo sa imong kinabuhi. Amen? Kaya anak mo ka sa Ginoo, di kapasagdan, na hindi anda malino, ang pinaka-the best. Alam kanino. Praise the Lord. So, dito ka maguna-una. Yes, kamutong sa Ginoo, kaya makamukugay kayo sa all. So, nilitak na sa kabuntagon, hinumduman nato ang asawa ni Ginoo. Amen? Praise God. God is really good. Luke 17:33 teaches that prioritizing worldly possession and comfort over following Christian ultimately lead to loss, while sacrificing these things for Christ's sake leads to eternal preservation. Amen? So, nilintak na as kauntagon, ang Ginoo mga panalangin sa mga pag-usaka nato, hinaot nga, dilitan may sama ni Lord na mahimutan ang liging asin as we continue to journey sa atong kinabuhi sa Ginoo. So, nilintak na as kauntagon, manilutang tanan, mag-ampo ta, Ginoong Diyos, salamat kayo sa iyong kayo, sa iyong mapulong, salamat Lord na in your time, O God, mahigit ka sa among kinabuhi. And make all things sa among mga kinabuhi. And manindog gayon, salamat sa iyong plano. Help us to follow your will. Help us, Lord, na mga lagad kami, 100% na ikalimo, O Diyos, sa among mga kinabuhi. Bless us today, bisan pang mga kaisulan na niya kayo. And give you the glory, Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Atong palakpakan tungguhin na Diyos, makapaglingkod ng mga kaisunan. Amen. Don't look back. Mga kaisunan siya. Dahil tayong ito nga mensahe sa ito ang mga kaisunan. Labi na kay night by observation sa Holy Week. This coming singas no week. Okay, para sa ito ang last nga bahin mga kaisunan mao ang ato ang
paghatag sa itong ikanapulo o paghuli sa itong ikanapulo o pag-ulag, paghatag sa ato ang mga offering. Akong basahon na sa Malakay 3:10, nag-ingon dito mga kaigsunan, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So, sa ato ang sinatian ka ng makaigsunan, this is our highest gid nato regards sa pagpamalagat sa Ginoo nga ang giving everything we have. Amen. Ay nang ingon ba nga kanang kung ano ra ba niya kung ma-offer ang ako ng time and talent, wala ra ba gid ko'y kanang term nila nga bisan o unsa ka jamo. Mo naman ang upano, sakto ba ka term nga gigamit? Wala gid ko'y mahatag maski unsa ka gamay ka jamo nga nasa kamot. Pero ang wala nila nahatag, ang wala nila na nasabtan, giving our time is grabe ka-valuable. Kaya kung ato nang ma-spend ang time, di na nato mabalik mga kaigsunan. So, giving your best here sa pag-ani sa balay alam ko anan, giving your all to the Lord is one way of giving the Lord our worship. Pero kanina bahin, we are giving the Lord ang portion, ang part na God us kanang gion nato diha sa Ginoo. Atong ibalik atong ikanapulo ang 10% sa atong gikitaan o part sa 90% kamo na muhatag sa inyong offering. Dito sa pagod, gold gid ang ila dito. Honestly, makaisip nakakita ng ikog ganang gold na raw pag yun. Nangigupang nila sa baso, muunlod man di ay na siya. Kay makita gini mo kung saan mo gini kapino ang gold. Dito makaisunod sa kumbangon, dito mo nakabalo. Sa before pa na siya yung siksik, nakakita gini ko ano di ko magtukod dito simbahan na itiri. Wa pa kabalo nga unsa nilang ihatag na offering ba? Wala kay grabe nga crop sa ilang gold ginagila dito. So let's give the Lord our offering of what we decided in our heart to give, and we will give back to the Lord our time. Manindog ka mga kaisunod? Kaisunod, mangantag kita o hatag. Decided na mong ihatag sa mong bulaton. And thank you, Lord, nakita ni mo, Ginoo, ang attitude sa mong heart. We are giving this because we love you. We obey, Ginoo, sa iyong word. At among ibalikan ni mo, ikanapulo, o muhatag kami sa mong offering, kung unsay i-decide sa mong heart, because you love a cheerful giver. Maski na sa matag isa, kaning panalapian nga bahay magamit ni sa pag-expand sa ginalian o sa buluhaton. Salamat sa iyong kamaayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako yan si Pastor Jay po. Come forward po para sa mga announcement. Na may another na announcement. By the way, sa WM, right after sa pang panipahon, kung ato tas panimalay ni Mamitina kay akong pagkabuhaton ng ito ang WM Fellowship for this month. And also, if you would like to give your kanyang mga weekly dues, pwede mo muhatag na kugato na ihatag sa itong treasurer. And napay na isa yung tipon.
Special announcement, I believe, sa piyata si Pastor J later. So this Friday, we'll have our special service para sa Good Friday. So as per Pastor Manny, that will be 1 to 5 p.m. So i-announce na ko ang mga privilege na buwali, anan ng mga panahonan. So we will start with first, Father, forgive them, for they didn't know what they will do. So ako ang nakaasay na. Salamat sa Ginoo. Second would be, today you will be with me in paradise by Ludmine Cañete. Number 3, woman, behold your son, behold your mother, si Lucille Galang. Number 4 would be, my God, why have you forsaken me by Ati Akay? 5 is Arthurst by JD. 7 would be, and 6, it is finished by Nathaniel Takandong. And lastly, Father, into your hands I commit my spirit, will be si James Cañete. So that will be for the family. Additional announcement before, as we have agreed sa leadership meeting, karong Thursday, karong Friday, sa food na ako i-share. Sa church, karong Friday, mag-sponsor o binigmit. As well as Martin, Mamit Nina, mag-sponsor sila o sa pangalan ko. And then, ang sa Sunday, mga kaigsunan, ako nang i-announce mga gone ang atong panigawang kadlawon, magsugod. So, 5 a.m. magsugod ang panimbangon, mga kaigsunan. So, mga earlier, makaabot kita ng 4 or 4:30 pa. Call time 4 a.m. para mga pamainit at 5 a.m. magsugod na kay we will welcome the Resurrection Sunday diri sa Church Taglaon. Alas 5 din magsugod na mga kaigsunan. So for that, gi-welcome na to ang Women's Ministry, WMM and young people. Pwede mo mag-bring your own kung saan mong gagawin na snack. Ang pangapi, wala na yung problema kay sponsor din nilang mamitina o sa church. Ang atuan na lang mga itlog o uban nga mga snack, welcome ka ayo mo doon sa mga antique show para nga muna inyong i-bring your own karong Sunday. So, mauna pa. Okay, so ako lang malikon, yung mga sister nila na kay Good Friday, may service, may so on. So, patuloy mo na po nga basi magpanagat so, wala na hitabo. Sunod na ito magpanagat na so, so, diri lang sa kay basi ma-misinterpret po sa mga tao mga lipay-lipay na dito sa dagat niya paano na po na lang namatay na ba daw ang itong Ginoo. Sige, balik-balik, namatay itong Ginoo ay magpanila. So anyway, remembering naman diba? Remembering, ato lang i-remember ang pagsakripisyo sa Ginoo sa ato. Dili yung kay matay na pag-usap. So remembering, reminiscing the goodness of the Lord, the love of God, the sacrifices of the Lord sa atong kinabuhi. So, kung anhita may isuon, hopefully, makadala kong tagwan na madala-dala na to. Hindi lang na to sa likod si mamiting na magluto sa piko o suman. Magdala taon si madala na to diyan. Basta nga tabangan na to kaakon diri. Then, at least, hindi ko ka magutuman. Ang uban anak ay magpuasa man. Wala'y puasahay sa tuwa diri. So, fast eating sa tuwa diri, fasting. Okay, so, then, nadayoy sunrise service na to, no? Diri hapunta kato ni aging Holy Week o service na to sa iyo kaitan, mga alas 4 na naman siguro na diri. So, nahumanta mga alas 6, alas 7. So, sa iyo kaya nahuman na ito pagpanimbahon, wala na kaya naglangan. So, paningkamutan na ito, makasayo ihapunta karong Domingo. Easter Sunday na siya. Alas 5 to mino. Alas 5, alas 4 full time. Alas 4 full time dapat na natadiri maigsoon kaya para sa iyo ito mahuman. So, kaning kamunta na to madaghan gihapunta kay daghan-daghan kita to first time to sugad nga daghan ka ita ni apil sa atong Easter Sunday atong last year. So, huli daghan gihapunta karong sunod maigsoon.
So, anihin mo, bring your friends, loved ones, para na maghiusa ta maigsuon sa pag-andong sa mga pag-antos o sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So, wala naman siguro ang announcement sa Children's Church. Si Idlin, murag graduating na si Idlin. Ato na siya. Kulatan si Idlin si Jason mo graduate. Nag-sacrifice din sila to sa ilang time yun nga mo padayon ng eskwela para lang yun nga ako'y maayong kaumaon. Diba? So, hindi itang munda kung paglaon. Ganina, pag-ingon sa atong speaker nga si Banisel, dapat kuwan yun na maghulan sa kabubuton sa Ginoo. So, ako kung kita na ko si Pastor Nilo, niisip ko si Pastor Nilo, so napay paglaong Pastor Nilo. Hallelujah. Praise God. Panito ka ekson. Hallelujah. Atong awiton, ang awit nga ng uluhan, walay makatandi. Praise God. Since this week is, next week is the sacrifice of the love of the Lord. Atong pamalandungan yun ay soon ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Thank you, Jesus. Walay makatandi sa pagkamaayo mo o di masugod ang kagatusan kong walay natapos ang pagkaduhanan mo. Ikaw lang yun, Diyos, ang agayan, simbahan. Walay katapusan, walay katapusan. Nagpapasalamat, ikaw alagaan. Hangtod sa kamaturan, ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamanan mo na agayan simbahan mo. Walay katapusan, napagpasalamat, ikaw alaganan. Hangtod sa kaguran, ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamanan mo na agayan simbahan mo. Na agayan simbahan mo. Ginoo, salamat Lord sa walay katapusan ni mo nga gugma kanamo Ginoo. Walay paglubag, aliwala Ginoo sa among mga kapakyasan, kakulangon, nakakakanunay, nagagiya, nagauban Ginoo sa among mga pagpaningkamot. Padayon ka o Diyos nga muhatag Ginoong Diyos sa imong mga panalangin sa mga kaanakan nimo Ginoo nga nagpatinon-anon sa pagpangalagad kanimo Ginoo. In spite of everything, mga hindrances Ginoo, mga pabab Ginoo nga among gina-overcome kanunay. Lord, dili na mo o wala na mo kana nabuhan o wala ang imong tabang sa among kinabuhi. We thank you Lord sa kanang gibuhat nimo sa among kinabuhi. Kung naamay mga tagahapon pa namo Ginoong Diyos na usahay na himong babag sa among pagpangalagad karon Ginoo. Lord, tabangi mi Ginoo nga mo look unto you always, O God. Mutanaw yun kanimo Ginoo, dili na mutanaw pa Ginoong Diyos sa among mga kagahapon. Salamat kayo sa imong gugma, Lord, ulian na sa kanang dinugugimaya. Kung kanimo amahan na magbubuhay sa langit, sa yuta, salamat sa iyong bugtong anak sa Ginoong Jesucristo na matay tungod alang sa among mga kasalanan. Salamat pa ng Espiritu Santo sa kanunay na papahinutong ka namo na ikaw na higugma ka namo bisag kinsa pa kami. Padayon ka na magpapanghikap sa mga kasing-kasing mula huntay hangtod sa iyong pagpagbalik nila. Salamat o Diyos. We give you glory and praises and honor in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen.